Amen. Sa lahat na nagbibigay na seed for the word, I bless you and may the word of God fully nurtured in your life. No? Lahat ng mga salita ng Diyos na inaangkin nyo, lalo't nagiging part kayo ng seeding for the word, lumago, umusbong at magbunga sa buhay ng bawat isa. Amen. Patuloy po tayo sa commitment natin sa ating Panginoon, sa ating commitment series. So this is the second part. No? The second part ng ating commitment series. So, as we continue, meron tayong tagline meron tayong hashtag. No? Always, all the time. Can we say always? All the time. Commitment is not when you feel like you want to do it, but commitment is even with your sad times, kahit sa mga oras na walang-wala ka, malungkot, masaya, o ano man ang emosyon, o ano man nararamdaman, o pinagdadaanan natin, kapag committed, ginagawa natin ito. Amen? So, as we continue, today's topic is commitment to the work of the Lord. Amen? So, if you're ready, can we open our Bibles to Proverbs chapter 16, verse 3. Lahat ng handa na, pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Proverbs 16 verse 3, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa English, babasahin ko muna. Commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Babasahin ko po sa Tagalog, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo lahat ay pumikit, manalangin tayo. Lord, ngayong umaga pong ito, nagpapasalamat kami. Binigyan mo kami ng lakas. You gave us energy. You gave us this day. New life. So you could teach us and we could learn more about you. And Lord, thank you for this blessing. May we receive your word. Lord, hindi lang kami tiga-pakinig, kundi Lord, tiga-sagawa kami ng iyong salita. Salamat, turuan mo kami lahat. Itago mo ko, Lord, sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang makita sa buong gawain ito. Purihin ka, parangalan ka, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. We can all be seated in the presence of God. Commitment to the work of the Lord. Alam po natin na ang commitment, it is something that you do, ginagawa mo, whether anumang sitwasyon ng buhay, kapag sinabi mong you're committed to it, wala nang atrasan ito. Kailangan ito'y mangyari. Kailangan ito'y magawa. Kailangan ito'y, you stick with it. Tatayuan mo ang bagay na commitment. And one thing, yung commitment to the work of the Lord. Una, basahin po natin Proverbs 16, magsisimula tayo doon sa unang talata, verse 1 to the following verses. Ang sabi dito, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Verse 2, ang akala ng tao ay tama, ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ngayon, mapapansin niyo po, bago siya dumating sa pangatlong talata, at gusto ko tayong matuto ngayon for a short while, meron pong dalawang bagay na contradictory but the same thing ang sinasabi. Malinaw ba yon? May dalawang bagay siyang sinabi ng paulit-ulit, pero yung dalawang bagay na yun, parehas niyang kinontra dahil ang gawa, okay, andyan na ba kayo? Ang gawa at isip ng laman ay hindi papatol o hindi tatapat, hindi papantay sa isipan at gawa ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sa balak ng isipan ng tao, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit, may ngunit but. There's a but. No? Merong, sandali, pero. Pangalawang inulit niya po ito. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit, meron naman pero, meron naman but. No? Ang nakalagay, sa tunay niyang layon, si Yahweh ang
nakatatalos, nakaalam. Marami pong ginagawa ang tao, and this is what I want to learn in commitment this morning. Gusto ko pong i-share sa ating lahat ngayong araw na ito yung commitment. Maaari ka magpanggap na sumasamba. Maaari ang dila mo, iba-iba ang sinasabi. Maaari ang pinakikita natin, kala mo talaga committed ka doon sa gawa ng Diyos. Pero alam ni Lord ang tunay mong layunin. Hindi natin madadaya, hindi natin mapapagtakpan yung tunay na ating nilalaman ng puso sa lahat ng ating ginagawa. When you came here today, this morning, alam ni Lord kung malungkot ka. Alam ni Lord kung kailangan mo ng kalakasan. Alam ni Lord kung ano yung ninanais ng puso mo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo kailangan magpanggap. At ang problema, ang marami, ito po ang nakalulungkot. Pwedeng maging masaya ang isang tao sa ginagawa ng Diyos sa iba. Andiyan na po ba kayo? Pero maraming tao nalulungkot. Ulitin ko po yun, mukhang hindi na gets ng iba. Maaari ka naman maging masaya sa ginagawang pagpapala sa iba ng Diyos. Pero imbis na maging masaya ka para sa kanila, bakit parang kinokondem mo pa? Ba't parang kinocompare mo pa? Kaya ngayon, imbis na masaya ka sa pagpapala ng iba, malungkot ka, ang dami mo sinasabi. Ganyan na nangyayari kapag hindi sa Diyos, ay hindi pure yung heart natin kay Lord. Kaya ngayong umaga, wala po tayong ibang gagawin, kundi saliksikin yung puso natin in our commitment sa gawa ng Diyos. Commitment to the work of the Lord doesn't mean God is only working in your life. The work of the Lord means it is working all over the church, even to your brothers, sisters, kahit sa kaaway mo. God is working. And if you're committed to the work of the Lord, you're gonna be happy in what He's doing to whomever, wherever. Hello? Kahit kanino pa iyan. Ang tanong, masaya ka ba ngayon sa mga pinagpapala ng Diyos? Sa mga kinokorek ng Diyos, meron ka bang panalangin para sa kanila? Sa mga kinakausap ng Diyos, pinananalangin mo ba sila na, Lord, you're doing something in their life. I'm committed in your work. Kaya Lord, I pray that you guide them. Parang wala akong kausap. At yan ang nakalulungkot. Bakit? Kapag hindi mo nakikita yung work ni Lord sa iyo at nakikita mo may ibang pinagpapala, doon ka committed sa pagsasabing, bakit siya lang, Lord? The killer of joy is comparison. Kaya namamatay ang kagalakan ng iba dahil yung pagkukumpara. Stop comparing and you're gonna feel a lot more happier in life. Simulan mong tignan ang ginagawa sa iyo ng Diyos, maging masaya ka sa ginagawa ng Diyos sa ibang tao, gagalak ang buhay mo. Malakas na palakpak sa Panginoon. We are committed in many things. Marami po tayong pinagkukumitan. Sino dito maraming pinagkukumitan sa buhay? Some of our commitments, makinig po kayo, are hindi natin ginusto. Commitment, in other terms, we could say an obligation. But an obligation is a harder term kasi bagay na yon na isang taliwas sa puso mo. Kaya hindi natin siya magamit eh. Kasi ang commitment, kusa mong ginawa. Pero may mga bagay na kusa mong ginagawa at naging commitment na ng buhay mo. Pwede bang pag-aralan natin to? Na ngayon, kailangan mo nang dalhin. Sample, sino po dito may mga pamilya? Di ba, sino dito gusto nagbabakasyon? Mas madaling tanong yan. Taas ang kamay ng mga gusto nagbabakasyon. Nakikita ni Lord yan? Pagbakasyonin kayo ni Lord? Huwag naman panghabang buhay. Baka mamaya mag-rest kayo in peace eh. Huwag. Okay? Onti lang.
Amen. Sino dito gusto nagbabakasyon? Pakita nga ulit natin, Lord, ito, gusto namin magbakasyon kahit onti. Kapag nagbabakasyon tayo, hindi naman natitigil ang bills. Hindi naman yun pwedeng sabihin, Meralco, wait, may bakasyon ako, wag ka munang mag-bill, ha? Nagbakasyon ka, hindi naman natigil ang upa ng bahay. Ang bayaran ng sasakyan, ang bayaran ng motor, ang bayaran ng tubig. Ganun pa din naman ang bilihin mo ng pagkain. Pero hindi mo pwedeng sabihin dahil nasa bakasyon ako, tigil yung commitment ko na yan. At maraming tao, makinig po kayo, gusto nila kapag wala sila sa church, eto na, ready na. Gusto nila pag hindi nila kasama ang kapwa nila mga Kristiyano, mga kapatiran nila, ang pagko-commit nila sa Diyos, tumitigil din. Walang naka-amen sa part na yon. Pakisiko ang katabi mo, sabi mo sa kanya, tama yun. Sino dito aminado na minsan kapag nakasama niya mga kaibigan niya sa labas, nakakalimutan niyang Kristiyano siya, yung mga gawa niya hindi na pagiging Kristiyano. Huwag kang mahiya, hindi ka nag-iisa. Marami tayong ganyan. Paano ka magsalita, nagbabago? Tingnan niyo, ang kaaway ganito kadaya. Andyan kayo, ready po kayo? Ganito ang kaaway. Hindi ako yan, pastor. Doon pa lang alam mo nang walang hindi ako yan, pastor. Iba yan. Doon pa lang, alam mo, bagsak na Siguro iba, pastor. Hindi ako yan. Huwag mo akong damay. Doon pa lang sa pag-uugali na iyon, bagsak na. Pastor, ba't mo pipilit na ganyan ako? Hindi naman ako ganyan. Hindi ko sinabing ganyan ka, pero ang totoo, may mga times, may mga oras, may mga panahon, na dahil ganun ang ugali ng mga kasama natin, nawawala tayo sa pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. May example ba yan? Oo, kunyari may mga business talks kayo. Tapos, Kristiyano ka at may paninira. Sa work, normal yan, Galit kay boss, galit kay supervisor, kay TL, bad trip tong manager natin, bad trip tong... Meron ba mga nakakaranas ng ganyan? Hindi ka naman dapat affected, Pero dahil yun ang talks, maya-maya, oo nga, bad trip nga yung natin na yan. Hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman gusto. Pero dahil yun na nakapaligid sa iyo, nawawala ka doon sa ways na pinagagawa sa'yo ng Diyos. What I'm saying is, sabi doon, pero alam ng Diyos ang tunay mong kalagayan. Kakabasa lang natin. Hello? Importante pala ng ating pinagkukumitan ay hindi lang kung saan, kundi sa gawa ng Diyos. At kapag hindi gawa ng Diyos ang ating pinagkukumitan, bumabagsak. Kasi ang sabi ng Biblia, and He will establish your path. Lahat ng ating gagawin, lahat ng ating lalakaran, siya ang magtatayo. Hindi niya hayaang bumagsak. Kaya kung ang gawa natin hindi nakabase sa gustong paggawa ng Diyos, it fails. Kaya pala ang commitment natin dapat malinaw. Sabihin mo sa kanila, malinaw dapat. Sa gawa ng Diyos. Pastor, hindi naman po ako worker. Hindi naman po ako leader ng church. Love ko si Lord, pero paano kung sasabing to the work of the Lord? Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, yan na ba? Therefore, whether you eat or drink or whatever,
Pwede bang sabay-sabay tayo magbasa? 1, 2, 3, go. Therefore, whether you... So, hindi importante kung saan yung ginagawa. Kasi gawain pa rin ng Diyos kung naman pinalalagyan niya sa iyo. Saan ka man inilagay ng Diyos, nasa work ka man, nasa school ka man, nasa bahay ka man, as long as may ginagawa ka, ang Diyos ang nakakakita. Kaya kung gagawa ka, i-commit mo yan na pinagagawa ng Diyos sa iyo. Hello? Kasi sabi dito, kumain man kayo o hindi, uminom man kayo, o ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo para sa Diyos. So whatever we do, that is how we commit to the work of the Lord. Whatever we do, as Christians that knows the truth, ang ating mga gawa dapat nakakommit kay Lord. Ano ba ang hindi gawa ni Lord? Yun ang tanong. Mas madaling tanong kasi yun eh. Nandyan po kayo? Simple lamang, ang salita ng Diyos nagsasabi, ang numang hindi kabanal-banal, anumang hindi makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, hindi niya gawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, every good and perfect gift comes from above. Kaya kung anumang hindi nakapag-bibigay kaluguran sa Diyos, hindi na itataas ang pangalan ng Diyos, anumang hindi maganda't ikababagsak natin, magkakasala tayo, hindi magkakaroon ng tamang katayuan sa Diyos, hindi gawa ng Diyos yan. Hello? So, saan tayo magkukumit? Doon sa gawa lang ni Lord, upang lahat ng ating gawin, pagpalain. Sabihin mo nga sa kanila, gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Gusto mo bang ayusin ka ng Diyos? Hello? Wala pong magaling agad sa isang bagay. Pero meron Diyos na magaling sa lahat ng bagay. Kaya kung siya ang gagawa at sa pinagagawa niya tayo gagawa, hindi babagsak kundi magtatagumpay. Malakas na palakpak sa Panginoon. Ito ang sabi, Psalms 37 verse 1 to 5. Nandyan po ba kayo? Psalms 37 verse 1 to 5. A Psalm of David, do not fret because of evildoers. Pwede bang pakilagay na sa NIV? Psalm of David, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. Verse 2, for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. Babasahin ko po sa Tagalog bago natin pagpatuloy basahin. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Kapag sinabi mabalisa, yung bang kinawawalan mo ng tulog, yung sobrang pag-aalala, nananakawan ka ng kagalakan. Minsan, dahil committed tayo sa pagpuna ng iba, yung joy natin nananakaw. Dahil nagkukumpara tayo sa iba, yung kagalakan na dapat o yung kalakasan dapat na ini-enjoy natin para tayo magkaroon ng paggawa sa Diyos, o yung strength natin na ini-expense natin para magkaroon ng kagalakan, na-i-expend natin sa kainisan, sa pagkukumpara. Ang hirap umimin. Mukhang tulog pa yung katabi mo, pwede bang hawakan mo yung balikat niya tapos pakiyugyog? Sabi mo, okay ka pa ba? Babasahin ko po ulit. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Yun. Verse 2 ha.
Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Kanino daw nahahanap ang kaligayahan? Kay Yahweh. Sa atin Diyos, nakukuha ang kaligayahan. Kaya kung pinagagawa ng Diyos ang ating gagawin, kung tayo magkukumit, doon tayo magbibigay ng lakas, ng oras, ng buhay sa pinagagawa ng Diyos, may kaligayahan. Kaya magtataka ka sa mga taong nagsasabing, committed ako sa pinagagawa ng Diyos, pero malungkot ang buhay. Bakit, Pastor, malungkot ang buhay ko? Kay Lord naman ako nagtitiwala sa lahat ng gawa ko. Maaaring nagtitiwala kay Lord, pero yung gawa, hindi si Lord ang nagpapagawa. Ulitin ko po iyon para maging malinaw sa lahat. Maaaring kay Lord ka nagtitiwala, pero yung ginagawa mo, hindi pinagagawa ni Lord. Sabi mo, ganito, sino dito nakapag-drive na po sa expressway? Nakasakay na ng bus, na dumadaan na expressway or skyway, o papunta sa, Baguio, kung saan man. Sino nakasakay na? Mga pwede bang makita? Baka mamaya po, 4 lang tayo. Baka mamaya sabihin lang, sinungaling tayo. Alright. Yan. May mga tao naman na, mabilis ba magpatakbo doon? Normal ang takbo doon is about 80 to 100. Tama? Meron pong speed limit doon eh. Sino dito nakakalam may speed limit doon? Nakalagay doon, 100. Okay? Sino dito nakasakay na alam niya hindi 100 ng takbo nun? Sinasakyan niya. Yung mga driver, okay, mga driver na kung magpatakbo, 160, 140, 120, sabihin 100 lang yan. Meron ba dito? Taas niya ang kamay. Mga nakapagmotor na dyan. Alam mo no? Tingnan mo tingnan niyo po, mabuti. Minsan, gusto natin ng kaligayahan, pero ayaw naman ni Lord yung pinagagawa sa atin. Nagtitiwala ka kay Lord. Sino dito nagtitiwala na ingatan siya ni Lord sa mga bagay na yon? May nakalagay na warning, 100. Iingatan mo ko, Lord, 160. Sino niniwala si Lord, hindi pwedeng talikuran ng kanyang pangako? Sabi niya, tapat siya. O, ingatan ka niya, pero may rules. Nababound ba si Lord ng rules? Hindi, gumagalang siya. Kaya kung ang sabi 100 ng takbo, nung nag-120 ka, naiwan onti yung anghel. Yung sabi Lord, ingatan mo yan kasi pinangako kong iingatan ko siya. May nakakasunod po ba? Iingatan mo pala ako, Lord, Naintindihan po ba natin? Tumakbo ka ng 120, sabi mo, Lord, tas nabangga, o kung ano man nangyari, hindi naman mangyari sa atin lahat in Jesus' name. Pero may mga aksidenteng nangyari at ma-aksidente ka nung tumakbo ka ng ganun. Sabi mo, Lord, sabi mo, iingatan mo ko. Tapos, imbis na kaligayahan, ang pasasalamat mo, buti binuhay mo ko, Lord. Aha. Buti, Lord, sasakyan lang. Kung talagang nagtiwala ka kay Lord at sumunod ka sa kanyang pinagagawa, kasi hindi pwedeng nagtitiwala ka lang kay Lord, trust in the Lord, pero yung gawa mo, hindi niya pinagagawa. Hello? Pwede bang palakpakan natin malakas sa Panginoon? Lahat nga nakakasunod, can you shout, praise the Lord? Praise the Lord. Ngayon, ang tanong, magandang tanong ito No? Malapit na po ako magtapos, kaya kailangan maintindihan natin. Ang tanong, meron akong commitment. Alam ko, sa gawa ng Diyos, kailangan doon ako nakakommit. Doon ako nag-ano. At ano ba yung pinagagawa ng Diyos? Lahat ng bagay na kapag bibigay, kalwalhatian sa Kanya. Whether kumakain ako o umiinom lang, o ano man ang aking ginagawa, pinagagawa yun sa akin ng Diyos, basta nagbibigay kalwalhatian. Ngayon, saan ba yun?
maganda malaman saan din yun, no? Hindi pwedeng lahat ng lugar, nandun si Lord. Sabi ni Lord, mangaral ako eh. Pero sa pangangaral ko, kailangan daw umupo ko, makiinom muna ako eh. Kasi mas maganda kwentuhan pagka medyo may tama na. Hindi lahat ng lugar, tamang lugar na pinagagawaan sa iyo ng Diyos. Hello? Pupunta ka doon sa mga kaibigan mo, mangangaral ako sa kanila, Lord, gamitin mo ako. Yung pinuntahan mo, rally. Pabagsakin! Paano kaya ako mangangaral, Lord? Sabi mo gagamitin. Paano yun? Maling lugar. Hello? Mangangaral ako ngayon o gagawin ko yung pinagagawa ni Lord. Tapos pupunta ka sa piyesta ng Santo Niño. Subukan mo hawakan si Santo Niño, basagin sa harap nilang lahat. Pati ikaw basag. Kundi ka malumpo, ewan ko na lang. Hindi tamang, sabihin mo sa katabi mo, wala sa lugar. Ngayon, may lugar kung saan tayo pinakukumit ni Lord nang gawa niya. Isipin niyo po, sino dito nakakilala kay Noah? May pinagawa si Lord kay Noah. Yung arko. At yung arko, tamang lugar. Saan ba pinagawa ni Lord? Sa dagat dapat ang barko ginagawa, no? Kaso, hindi parehas, unang-una ko na pong sinabi kanina, hindi parehas ng isip natin at gawa natin ng isip at gawa ng Diyos. Nung pinagawa niya yung arko, sa taas ng bundok, hello? Now, if I could just imagine, para abutin agad yung bundok nung umulan, ibig sabihin may matinding nangyari. 40 days lang po yun eh. Hindi ko po ma-imagine paano babahain ang bundok in 40 days. Nakaakyat na po ba kayo ng Rizal? Ang tataas ng mga bundok niyan, na-imagine nyo na po bang bahain yan? Parang ang labo mangyari, no? Yung lumulubog ang lahat, hindi parang ang hirap mangyari nun, hindi mangyayari. Pero sa panahon ni Noah, nangyari. So what does that mean? I could only suggest and theorize na noong time ni Lord, nagkaroon ng mga tsunami ni Noah, malalakas na hampas na ulan, kaya biglang napuno lahat. Naintindihan natin? May malalakas na waves, matataas. Imagine, kung yung ginawa ni Noah, na pinagagawa ni Lord, nasa maling lugar, nasa dagat, hindi sila nakasakay. O kaya naman, nakasakay sila, pero lumubog din agad. Tama? Sabi mo nga saan mo, pwede eh. Ngayon, nakikinig po ba kayo? Pero marunong sumunod si Noah kung saan pinagagawa ng Diyos. Sa commitment na pinagagawa, sa commitment natin sa gawa ng Diyos, meron lagi siyang ibibilin. Merong lugar. Ito ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, where do we commit? Nandyan ba tayo? Amen. Ako na magbabasa. Ito ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Una, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Commitment yun eh. Kasi hindi naman sinabing committed ka sa gawa ng Diyos. Madali. Amen? Huwag matinag.
maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ang commitment natin, where do we commit? Yun na. Where do we commit? Sa paglilingkod sa Panginoon. Saan? Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Yan. Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Antayin lang po natin sandali. Ito basahin natin. Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Let us not become weary in doing good. Verse sa Tagalog po, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung di tayo susuko. Kaya nga, ito na yon. Basta may pagkakataon, paggawa ng mabuti ay yung work ni Lord. Sabi ko, kung ano man ang makapagbibigay karangalan kay Lord, tingin nyo ba makapagbigay karangalan kay Lord ang paggawa ng mabuti? Sabi niya diyan, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ba't sa akin walang lahat ng tao dito? Sa lahat ng tao. Ba't magkaiba rin tayo? Meron din. Verse 9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kanino? Saan? Basta may tao, mag-glorify si Lord, gumawa ka ng pinaggagawa ni Lord. Ito pa yun, no? Lalo na, especially, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Isipin niyo po ito, pakihirap umabot ng mga taong nasa labas. Amen? Napakahirap umabot ng mga taong nasa labas. Pero mas nakakahiya kung yung taong kapwa mo na Kristiyano, hindi mo pa maabot. Hello? Sabi dito, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya, may Great Commission, Matthew chapter 28, verse 19. Ito yung mabuting pinagagawa. Ito naman yung pinagagawa. Nasusundan po ba natin? Ano yung pinagagawa? Therefore go and make disciple of all nations. So, ang commitment natin sa pinagagawang mabuti ng Diyos, sa lahat ng tao, anong gagawin sa kanila? Make them disciple. So we are committed, to do the will or to do the work of the Lord. Committed to the work of the Lord. And the work of the Lord is to bless people by making them disciples. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagkukumit sa pagpaninira ng buhay ng iba. Sa pag-i-entertain ng mga bagay na na hindi nakapagbibigay ng glory kay Lord. Sa pagtatampo, humina ang amen. Sa paninita, lalong walang umamen, tinamaan ng magaling. Meron po ako natutunan sa isang pastora natin. Sabi niya, kailangan matutunan natin yung bagay na let go. May mga bagay na kung nilet go mo lang, okay pa sana kayo eh. Kung may mga bagay na, alam mo naman, wala naman talagang ambag, pero inayaan mo lang at di mo pinatulan, okay pa rin naman eh. Lahat na nakakaintindi yung sinasabi ni Pastor, can you say amen?
Ito ang sabi, kapag nag-commit, walang atrasan. Sabi ng Biblia, if we commit, no turning back. So, sino dito? And the question is, are we committed to the work of the Lord? Saan ka man, anuman ang iyong ginagawa, basta nakapagbibigay ng kaluwalhatian kay Lord, trabaho, marangal na bagay, kasi hindi baka mamaya ang trabaho mo, pag nanako, Lord, maluwalhati ka. Hindi po pwede yun. No? Kailangan, kaya sinabi ko, marangal, maayos. Okay? Sa business, paano po ba nagiging nagbibigay kaluwalhatian kay Lord pag nag-business ako? Sometimes yung ibang thinking, pag nagbigay na ako kay Lord, no, hindi. Hindi po. Unahin, ganito lang, simple. Pag nag-business ka, nag-work ka, paano mo bibigay kay Lord yung kaluwalhatian? Make sure hindi mo pinabayaan yung pamilya mo. Make sure they're well-fed. Be faithful to God. Siyempre, kasama yon. Isang part lang yon. Pero may ministry ka, kaya ka nag-business kasi gusto mo may mapakain ka na maayos sa pamilya mo. Tingin mo ba kapag pinakain mo ng matino ang pamilya mo, mag-glorify si Lord? Huwag mong pagkulangin sila. Problema po sa marami, magaling sa kaibigan. Sumigaw ng amen. Magaling kapag, ito nakakalungkot, kaya tayo nasisiraan bilang church. Magaling sa church, pero sa pamilya hindi. Sabihin mo nga sa 3 taong nasa paligid mo, wag ganun. Yes, maging tapat kay Lord, pero wag mo din pagkulangin ang pamilya mo, Kasama din yun. Kung magulang ka, paano kayo honor? Na ginawa mo pa ng way para magkasala yung anak mo. Nakalagay sa Biblia, honor thy father and mother. Tapos ikaw hindi ka ka-honor-honor. Ngayon, honor ko to kahit masama tong tao, hindi nag-provide. Kaya ako rebelding anak ngayon. Lahat dahil sa'yo, no? Ang hirap nun. Wala na pong maka-amen. Spend time with your family. Sometimes, hindi nyo naman kailangan lumabas. Sa bahay, yakapin mo sila. Magturo ka ng salita ng Diyos. Kumain ng kung ano mang pagkain, simpleng pagkain. Kahit ano lang. Sukat, toyo lang. May crispy pata. Sarap. Kahit ano lang, tuyo. At munggo. Sarap din. Huwag tigilan mo ko. Sardinas na may itlog, tapos may pansit canton, no? Sarap. Gutom na ba kayo? Kahit simple lang, spend time with your family. Hindi yung lahat ng oras mo nandun sa labas. Tapos sabi mo, committed ako sa work ni Lord. Hindi. Committed ka sa work ni Lord. Ang work ni Lord din, family mo rin. Wala nang umi-amen. Sabihin mo nga, huwag kang pahalata, umi-amen ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pahalata, umi-amen ka. Lahat ng tinatamaan sa amen. Pastor, nasa malayong lugar yung work ko. Paano kaya yun? Huwag mo silang kakalimutan. Manalangin ka para sa kanila. Mag-provide ka. Maging tapat ka sa Diyos. May nakakita man ng gawa mo o wala. Maging tapat ka sa asawa mo. Maging tapat ka sa pamilya mo. Mabibigyan mo kaluwalhatian na ng Diyos. At yun ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Ngayon, as I end, paano mag-commit? Di ba magandang tanong yan? Pastor, alam ko saan magko-commit. Ano yung pagkukumitan? Paano? Ang pagkukumit, as I end, ito po, nandyan na kayo? Ang pagkukumit sa gawa ng Diyos ay pagsasabi na, Lord, pag may pinagawa ka, it's a yes or it's a no. Hindi siya pwede. Hindi rin siya baka.
or hindi rin siya susubukan ko. Ang commitment sa tao, para hindi ka maka-offend, pupunta ka ba o hindi? Huwag ka magsabi ng yes or no kung hindi ka sigurado dahil baka magkasala ka. Sa tao, pwedeng, I'll try my best. Hindi ka makaka-offend. Susubukan ko, talagang subukan ko talaga. Kung hindi ka sure, huwag ka naman magsasabi ng yes kung hindi ka pupunta. Huwag ka rin magsasabi ng no, tapos pupunta ka kasi surprise. Baka mamaya hindi ka nakasama sa bilang ng plato. Mamaya kulang na nasasakyan, ikaw pa ngayon ang inisip nila, nagpabigat ka palalo. O, kapag nangyari ba yun, nakapagbigay ba ng glory kay Lord yun? Hindi, nagbigay ka ng burden sa iba eh. Hindi. O, malinaw ba yun? Mga simpleng bagay lang po sinasabi ko ha. Paano? Sabi ng Biblia, kapag kay Lord, dalawang tanungan lang. Kasi kay Lord, pwede tayo magkasala. It's a yes or no. Walang indefinite. O, tingnan niyo po, ito ang sabi ng James chapter 5. James chapter 5, verse 12. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. Huwag kang mangako, huwag kang mag-commit sa kahit kaninong pamamaraan. Huwag mo isumpa sa langit, huwag mo isumpa sa iyong pamilya, sinusumpa ko gamit ang aking buong angkan, damay pa nga. Sabi niya, all you need to say is simple. It's a simple yes or no. Otherwise, you will be oo kung oo, hindi kung hindi. Palabas yan, di ba? Sino bang bida dyan? Kabisado nyo ba yan? Panahon pa yata nila Maricel yan, Soriano. Oo kung oo, hindi kung hindi. Alam na alam ng iba nung sinabi ko Maricel Soriano, alam talaga nila. Sino bang partner niya dyan? Cesar Montano. Kita mo? Sabi ko sa inyo, alam na alam eh. May sumigaw na Cesar Montano doon habang kabisado rin ni Ate Dorica. Cesar Montano, with confidence. Tama. Isipin nyo, sabi pala ng Biblia yon, if you're gonna commit, just say yes. Yes, I'll commit. Kapag kay Lord, hindi pwedeng I'll try. Kasi kung si Lord, nung nag-commit siya ng buhay niya para iligtas tayo, hindi niya sinabi, subukan ko ha. Hello? When God committed His life, He didn't say, I'll try. I'll try to include you. Him, yes. Him, no. You, I don't know. Hindi ganun. Nung sinabi niya, I'll give my life for people, even though they were sinners, even though they won't love me, I'll still die for them. That's what commitment is. Ngayon, sino dito gusto mag-commit sa work ni Lord? Sa church natin, simple lang. Let us be a church that is committed to the work of the Lord. And the work of the Lord is to make disciples. Mangaral ng salita ng Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Diyos sa anumang ginagawa natin. Kaya ba natin yon? May hirapan sa maraming pagkakataon, hindi madali. Pero subukan natin. Gawin natin ng the best natin. Amen? Ngayong umagang ito, sino dito gusto mag-commit kay Lord? Tayong lahat ay tumayo. Let us commit to the work of the Lord. His work, minsan po, inahanap na